Kamusta mga kaibigan, at welcome muli sa ating channel. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mainit na kaganapan sa Sakamoto Days Chapter 236 na may pamagat na Car Wash, pati na rin ang ilang malalakas na theories at predictions para sa Chapter 237 at sa mga susunod pang kabanata. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. Ang chapter na ito ay isa sa mga pinakaaktibong yugto sa kasalukuyang arc, dahil dito natin mas lalong nakikita kung gaano nakalalim ang gulo na kinasasangkutan ni Sakamoto at ng kanyang mga kasama. Ang eksenang ipinakita sa simula pa lang ay mabilis. Makikita nating sakay ng sasakyan sina Shin, Hindaka, Boiled, Aoi, at ang anak ni Sakamoto, habang patuloy silang naglalakbay patungo sa JCC. Pero bago pa sila makalapit, biglang naramdaman ni Shin ang isang kakaibang presensya. Alam niyang paparating na ang mga kalaban, kaya agad niyang binalaan ang grupo. Sa kabilang banda, kahit nakaupo lang, ramdam mo na agad ang tensyon. Si Boiled ay nag-aalala dahil baka hindi sila umabot sa tamang oras, habang si Hindaka naman ay nagtataka kung saan man gagaling ang atake. Hanggang sa biglang lumitaw si Gozo, kalmadong nakatayo sa gitna ng daan, at nakatitig sa paparating na sasakyan. Hindi makapaniwala si Boiled sa nakikita niya, pero ilang segundo lang, biglang nabasag ang windshield ng kotse. At doon na nagsimula ang gulo. Biglang pumasok si Gozo sa loob ng sasakyan, diretso kay Sakamoto. Makikita mong sobrang composed pa rin siya, tila alam niyang may unfinished business sila ni Sakamoto. Sinubukan naman ni Shin na umatake, pero mabilis lang itong naiwasan ni Gozo, at isang malakas na sipa lang, lumipad agad palabas si Shin mula sa sasakyan. Sa labas, saktong nasalo siya ng isang driver mula sa kabilang kotse. Nagulat si Shin at nagpasalamat, pero halatang pagod at naguguluhan pa rin siya sa mga nangyayari. Habang nangyayari yon, patuloy na hinaharap ni Hindaka si Gozo, pinigilan niya ito bago pa magamit ang kapangyarihan niya. Dito natin makikita kung gaano kalakas si Hindaka, kaya niyang sabayan si Gozo nang hindi nasesire ang focus. Nahulog silang dalawa palabas ng kotse at nagpatuloy ang labanan sa ere, habang si Boiled naman ay abala sa pagmamaneho, kitang-kita ang kaba sa mukha niya. Ang twist dito, yung kotse pala na kinabagsakan ni Hindaka at Gozo ay minamaneho ni Torres, at kasama niya si Tanabata. Dahil sa pagsabog at pagkabasag ng mga bahagi ng sasakyan, nagkaroon ng matinding tensyon sa loob. Sinubukan ni Torres gumanti gamit ang kanyang sandata, pero bago pa man niya magamit, napuno na ng tubig ang loob ng sasakyan. At doon natin makikita si Shin, nasa itaas na pala siya ng kotse, hawak ang malaking hose ng water pump, at ibinubuhos ang tubig sa loob. Ito ang dahilan kung bakit Car Wash, ang title ng chapter, literal na binyanlawan ni Shin ang kotse ng mga kalaban. Pero higit pa roon, simboliko rin ito. Ipinapakita ng eksenang to na si Shin ay hindi na lang basta umaasa sa iba. Ngayon, siya na mismo ang kumikilos, nag-iisip ng paraan, at gumagawa ng sariling diskarte sa laban. Matapos punuin ni Shin ng tubig ang kotse, halos mamatay na sa hirap huminga sina Torres at Tanabata. Ginamit ni Tanabata ang kanyang gitara weapon para lumikha ng pressure at masira ang bubong, at doon sila nakahinga ulit. Pagkatapos ng laban, napasabi si Hindaka na nagsisimula ng kumilos si Shin gaya ni Sakamoto. Isang linya na napakalalim ng ibig sabihin. Ipinapakita nito na unti-unti nang minamana ni Shin hindi lang ang kakayahan kundi pati ang diskarte ni Sakamoto bilang leader at assassin. Sa dulo ng chapter, nagbiro pa si Gozo. Tinawag niya free car wash ang ginawa ni Shin. At sinagot naman siya ni Torres na mali siya, dahil ang car wash daw ay ginagawa lang sa labas ng sasakyan. Isang nakakatuwang tapos sa isang sobrang intense na labanan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga predictions at theories para sa paparating na chapter 237 at sa mga susunod pang kabanata. Base sa pacing ng storya, mukhang papunta na tayo sa malawakang labanan sa pagitan ng grupo ni Sakamoto at ng mga Order Assassins. Pero sa mga nakaraang chapters, mapapansin natin na matagal nang hindi ipinapakita sina Negumo, Hosaragi, at iba pang kasama. Malaki ang posibilidad na sa susunod na mga chapters, darating na sila para tumulong, lalo na't halatang outnumbered ngayon sina Sakamoto at Shin.
Posibleng nasa background lang sina Negumo, nagmamasid o may sariling misyon na konektado pa rin sa laban. At kung sabay silang darating sa eksena, siguradong magiging isa ito sa mga pinakamalupit na comeback moment sa buong series. Isang order versus order na sagupaan na matagal nang hinihintay ng mga fans. Bukod pa doon, posible rin na maipakita sa mga susunod na chapters kung ano ang tunay na plano ni Uzuki at kung bakit tila pinipilit niyang pagsabungin ang mga dating magkakaibigan. Ang nangyayari ngayon ay tila pagsubok hindi lang sa lakas kundi pati sa prinsipyo ni Sakamoto, kung kaya pa rin ba niyang panindigan ang ideya ng peaceful life sa gitna ng mga ganitong klase ng laban. At ayun na nga mga kaibigan, yan ang mahaba nating analysis at mga predictions para sa Sakamoto Days Chapter 236, kasama ang mga inaasahan nating mangyari sa paparating na Chapter 237 at sa mga susunod pang kabanata. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment ng iyong sariling theory, at syempre mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod nating uploads.